siya naging Satanas. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang maging dakila? Pakumbaba ka. Alisin mo na yung pride mo. Ipirito mo na. Palakpakan ka mo natin si Lord. Meron pong isang propeta, si Rick Joyner. Siya po'y buhay pa hanggang ngayon. Alam niyo po, merong coalition of apostles and prophets dito sa body of Christ. Kasama po si Rick Joyner, siya po isang propeta. Kung kilala niyo po si Bill Hammond, magkakasama po sila nila Bill Hammond. Si Bill Hammond po ay propeta rin. Noong po G12 conference sa Columbia, noong January, ang team po nila is the power of a dream. Last January, ang kanilang pong speaker ay propeta, si Bill Hammond. Yan. Ito naman po si Rick Joyner, propeta rin po siya kasama nila Bill Hammond. Nanalangin po siya na sabi niya, Panginoon, gusto kong maranasan yung katulad ni Apostol Pablo na nakarating sa ikatlong langit. Kasi si Apostol Paul po nakarating sa ikatlong langit yan. Nanalangin siya, maging ganoon din siya. Mahabang panahon, nung tinuon ng Diyos ang kanyang panalangin, itong si Rick Joyner, nakarating po sa langit. At ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanya ang sitwasyon sa langit. Yan. Buhay mo po siya hanggang ngayon. Sabi niya ganito sa langit. Nakita niya sa langit. Gumawa siya ng libro, tapos ay doon niya ikinuwento. Ganito ang kwento niya. Nakita niya sa langit, yung nasa mataas na upuan, malapit sa Panginoong Jesucristo. Yung nakita niya, na may mataas na karangalan, ay isang pulubi. Na ang naakay sa Panginoon, dadalawa. Mataas ang karangalan, malapit sa upuan ng Panginoon, isang pulubi. Kilala niya dati. Kasi ang pulubi na ito, namumulot ito ng basura. Tapos, yung napapagbilan niya, ibinibili niya ng trucks. Siyempre, konti lang yun. Tapos, ibinamimigay niya. May nakakay siyang dalawa sa Panginoon. Itong pulubi na ito. Itong pulubi na ito namatay dahil nabasa ng ulan. Dahil walang sariling bahay. Sa kariton lang nakatira, sumilong lang sa kariton. May nakita siya isang pusa na nanginginig sa ginaw. Kinuha niya, niyamak niya. Namatay itong pulubi po na ito. At nakita niya, Panginoon, bakit siya nakila dito sa kaya ng langit? At nakita rin niya yung isa. May nakita siyang isa. Siya lubos na nagtaka. Sapagkat ang nakita niya isa, kilala niya sapagkat ang tao ito ay ginamit ng Panginoon sa buong mundo to win souls and make disciples. Maraming nakakay sa Panginoon. Malaking church, malaking denominasyon. Ang sabi niya, ito ay great reformer. Sa aming pag-aaral sa Bible School at saka sa Bible College, ang great reformer si Martin Luther. Pero wala naman siyang binanggit na pangalan, baka hindi naman yon. Pero nakita niya, nasa isang mababang upuan malayo sa Panginoon. Tinanong niya kung bakit. Sabi niya, Panginoong Hesus, bakit po ito dito sa mababang upuan? Sabi niya kasi nagkaroon siya ng pride. Yung palang pride, sabi niya, pride, ito ba yung demon na the greatest or the hardest to detect na demon? Na meron ka na, sasabihin mo, wala pa. The demon of pride is the demon that is really very hard to detect. Dahil sabi niya, sa sobrang anointing, sa sobrang kalulatian, nagniningning na po, yung mata pala natin hindi na gaano nakikitang mabuti, na kung saan ay naaambus pala tayo ng demon of pride. Ang greatest anointing pala, ay hindi pala yung tinanggap ni Elijah o ni Elisha kay Elijah. That is the mantle of Elijah, binigay niya kay Elisha. It's not the greatest anointing. The greatest anointing is the same mantle that Jesus Christ wore here on earth. That is the mantle of humility. Kapag sinuot mo pala yung mantle na yan,
makakakita kang mabuti. Mababawasan yung kalwalatian mo. Mababawasan yung ningning mo. Mababawasan yung kinang mo sa katawan. Maging very clear ang iyong paningin. Makikita mo yung demons of pride. Hindi ka niya maaabos. Amen? Amen. Ang Panginoong Isus, nung narito sa lupa, ang susunod niya, mantle of humility. The anointing of humility. Amen po ba? Gusto natin maging dakila? Amen. Magpakumbaba po tayo. Huwag naman tayo magkakaroon ng pride. Gagamitin tayo ng Panginoon sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Amen? Sapagkat ganyan ang ginagawa ng Diyos sa Pilipinas. Ito po ang move ng Panginoon sa Pilipinas. God is restoring the dignity and the holiness of His name in the Philippines. Amen? It is not for your own sake. It is for the sake of the name of God. Kaya tayo bibigyan ng multitudes ng Panginoon. Kaya matatransform ang buong Pilipinas. Hindi dahil magaling tayo. Amen po ba? Ito ay dahil ang Panginoon ay nire-restore niya ang dignidad ng kanyang pangalan dito sa Pilipinas na matagal na nabahiran ng dumi. At hindi lang sa Pilipinas o hindi sa buong mundo. Kaya ngayon, ibigay mo lang ang buhay mo sa Panginoon, i-commit mo ng 100%, gagamitin ka niya to win the multitudes. Amen? For His name's sake. Palakpakan nga po natin si Lord. That's the Lord of greatness. Ang panghuli. Ito po ang panghuli. Meron po tayo ilang minuto na lang. The law of incubation. Ito po ay tinuturo ni David Cho, saka po ni Pastor Cesar. The law of incubation. This is the way how you conceive things. Paano mo ipagbuntis ang bagay. Sabi po ni Pastor Cesar, vision and dreams is the language of the Holy Spirit. In the last days, bibigyan tayo ng mga vision and dreams. Kaya kailangan meron tayong very clear, very concrete, and very specific dreams. Amen po ba? Dapat ito'y kinukonsip, ini-incubate natin sa ating pananalangin. Ito'y binivisualize po natin. Kailangan very specific po tayo patungkol sa bagay na ito. Amen po ba? Amen po ba? Kung ano yung hinihiling natin sa Panginoon, dapat ito'y malinaw na malinaw. Nakikita natin sa ating pangitain. Yung pong isang disciple po ni Pastor Cesar, kapangalan din po niya, si Cesar Fajardo, ang ginawa po niya, pinicturean niya yung stadium na maraming tao. Tapos ang ginawa niya, yung picture, isinabit niya sa kanyang kwarto. Lagi niya nakikita. At ito'y lagi niyang ini-imagine na ganito karami yung kanyang disciple. Kinukonsip. Ano sa Tagalog yung kinukonsip? Ini-incubate. Kumbaga sa itong ng manok, nilalagay sa incubator para mapisa. Amen? Amen po ba? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, pain is the substance of things. May things, ha? May substance. Pain is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya kung ano hihingi natin sa Panginoon, dapat malinaw na malinaw kung ano hinihingi natin sa Panginoon. Amen po ba? Si Bartimeo po, sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin. Inilapit siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Alam naman ng Panginoon na bulag siya. Ang sabi niya, gusto ko pong makakita, Panginoon. Hindi ito para sa Panginoon para malinawan siya, no. Ito'y para sa atin para ma-lift up yung ating pong pain. Amen po ba? Nag-get po ba natin yung point? So yung 12 disciple po natin, dapat nakalista yung mga pangalan nila malinaw na malinaw at atin silang laging ipag-pray yung maaakay po natin sa Panginoon. Amen po ba? So ito mga kabataan para makarelate. Ito po dito ang gustong marinig yung patutuo namin ni Mrs. Dito po tayo magwawakas. Kasi yung mga kabataan hindi nakaka-relate. Ganito po yan. Sabi ni David Cho sa kanyang libro, The Fourth Dimension. Ibig sabihin ng The Fourth Dimension, yung fourth dimension, ito yung spiritual world.
We are living in a third dimensional world. Ito, third dimension to, material world. Lahat ng nasa third dimension, sa material world, galing sa fourth dimension, sa spiritual world. Sabi niya ganito, nung bago pa lang siya sa ministry, nakatira siya sa isang squatter area, mayroong isang maliit na room. Nanalangin siya sa Panginoon ng isang lamesa, isang bangko, saka isang bisikleta. Hindi maibigay ng Panginoon to sa kanya, sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ko alam kung anong klaseng bangko, o hindi ko alam kung anong klaseng lamesa, o anong klaseng bisikleta hinihingi mo. Yan ang sabi ni David Cho. Si Pastor David Cho po, siya po ang pinakamalaking Christian church sa buong mundo. Ngayon sinabi niya, ganitong klase, binigyan niya ng pangalan, yung bangko, lamesa, pati yung bisikleta. I-deliver sa kanya ng Panginoon kung ano yung in-order niya. Ngayon may nagpa-pray sa kanya isang dalaga, tumatandang dalaga na, Pastor, gusto ko pong magkaasawa. Sabi ni Pastor David Cho, kailangan ilista mo kung ano yung mga katangian ng asawa mo na gusto mo mapakasawa. Ay, ganun po ba, Pastor? Siyempre, paano ma-deliver sa'yo ni Lord kung walang specific? Di ba? Pag umorder ka ba sa restaurant, pagka hindi mo sinabi yung ano yung gusto mong order, i-deliver ba sa'yo? Hindi, di ba? Kailangan sabihin mo lang malinaw kung ano yung order mo para ma-deliver sa'yo. Kung chicken joy, o spaghetti, para ma-deliver sa'yo. Pagka hindi ma-deliver. Yun ang sabi ni Pastor David Cho. Pero ito, ikukwento ko sa inyo, huwag niyong kagayain kung hindi kaya ng faith niyo, ha? Very dangerous ito. Ngayon, yung babae na ito, nilista yung mga katangian, 10. Ipinag-pray ni Pastor David Cho. At nung siya'y kasal, umiiyak yung nanay niya. Sapagkat nakita niya yung 10 katangian na naroon, ay siyang sa ibinigay na lalaki ng Panginoon sa babaeng na lalaki. Nabasa ko po yun many years ago. Ginaya ko. Ginaya ko po yun. Yan po ay tinuro ko sa mga kabataan. Saglit lang nung tinuruan ko sila dito. Nag-pray po ako sa Panginoon. Sinabi ko, linistak po, may listahan ako. Sinabi ko, long hair, mata ang masyilo, maganda yung mata, maganda yung lips. Dinagay ko lahat doon. Medyo maliit ako kasi, kaya kung pagpe-pray ko yung maliit din, baka maging unalo yung anak namin. Kaya pinag-pray ko mataas. Sabi ko, Lord, nawa mataas lang ako ng half-inch sa kanya para hindi kawawa yung anak namin. So, ganun nga. Sabi ko, worship leader. Sabi ko, inilista ko, sinabi ko sa Panginoon, young people president, cell group leader, andun po lahat. Nangyari po, isang gabi na-invite po ako sa church na ito, may kawain natin. May nakita po ako rito sa altar, may nagpapaawit. Doon po ako nakaupo. Sabi ko, Panginoon, parang ito hinihingi ko sa iyo. Kahawig na kahawig ka. Pag alam mo, hinihingi mo sa Panginoon, pag nakita mo, marirecognize mo manonotice mo. Basta sigurado ka kung ano hinihingi mo sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ito nga. Lumipat ako doon. Sinipat itong mabuti talaga. Sabi ko, ito nga, Panginoon. Sabi ko, hindi ako papayag sa gabi ito na hindi ko makilala ang babae ito. Sapagkat ito yung hinihingi ko sa Panginoon. Inakbayan ko na si Pare Joseph, Victoria, andito pa siya ng pare. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko makilala yan sa gabi ito. Sabi ko kay Pastor Joseph, kinabahan si Pastor Joseph sa akin. Nung matapos ang gawain, nakipagkilala ako, pinakilala sa akin si Miss Ingrid Naganyo. Alam niyo po, sinabi ko agad sa kanya, kaya sabi ko mga kabataan, huwag niyong gagayahin ito pag di kaya ng faith niyo, ha? Sabi ko agad sa kanya, ikaw yung binigay sa akin ng Panginoon. Ikaw yung mapapakasawa ko, sabi ko. Tumingin siya sa akin na ganyan. Sa loob-loob siguro niya umuwi ang ating pastor na ito. Ngayon lang ako nakita ako na rin mapapangasawa niya. Kinabukasan po, niligawan ko na agad. Sabi ko, siguro mga mature Christian naman na tayo. Sabi ko sa kanya, kaya siguro maunawaan mo na. Niligawan ko na agad, dire-diretso na yun. Sinabi ko sa kanya, ikaw yung binigay sa akin ng Panginoon, ikaw yung mapapangasawa ko. Ayaw niya maniwala. Sabi ko, sige, nakikita natin. Nakita mo ulit.